So, sa tingin ko is naging okay yung format ng NBA All-Star this year. Yung may Team World, USA na mga OGs, tapos USA na mga batang All-Star. Actually, competitive yung mga games until the finals eh. Yung mga OGs hindi pumayag na matalo lang sila ng world team. And in fairness kay Victor Wembanyama is, siya yung nagdala ng energy para maging competitive yung action eh. He wants to win really bad. Yung young stars ng USA, hindi rin nagpatalo sa Team World. So ayun, 0-2 sina Victor. Sa elimination round is panalo yung OGs sa young stars. Pero sila ulit yung nagkita sa finals kasi matatanggal nga lang yung isa. And parang okay na sila na hindi na naig yung world and naging beatdown na lang yung finals. Pero overall, it was a good idea. Nagkaroon ng konting pride bawat isa. Tsaka meron ng defense eh. Bihira kang makakita na hahayaan ka lang sa fast break, dadakdak. And kudos talaga for NBA for experimenting other things. Sa kanila, experiment muna bago apply sa real game. Sa atin, binigla lang yung 4 points eh. Sa NBA nga, sa All-Star lang nila, tinatry muna kung pwede. Pero ibang topic yan. Let's get back sa usapin talaga natin yung All-Star game format. Going to PBA, okay pa rin naman yung North versus South. Kaso lang, di ba, nagiging magkalaban sa All-Star yung mag-teammates kasi hindi naman sa team naka-base yung kung North ka or South. Usually sa hometown, unlike nung sa NBA, di ba, pag West versus East is kung saan naka-base yung team. Kasi hindi regional yung PBA. Pero going to the format, yung USA versus World, what if ganito rin sa PBA? Pero ibang twist. Disclaimer lang din, sana walang ma-offend or maging racist man tong video kasi this is only an idea and fun to talk about and feel free to make your constructive criticism. Tsaka walang masamang gumaya ng idea sa iba kung yung idea is para sa ikakabuti rin ng liga. Balang mangyayari sa PBA is yung humor ngayon sa social media, Tagalog versus Bisaya. Plus, merong English team din. So, gumawa ko ng mock-up roster pero hindi siya naka-base kung ano yung itsura mo or kung ano yung lahi mo. It really depends kung paano ka lumaki, ano yung identity mo. That's why kahit si Robert Bolick is Tisoy, we know na Bisaya talaga siya ever since. So, parang magiging ganyan. And sobrang dami ng Tagalog All-Star. That's why kukuha tayo ng players na mga possible snubs nitong All-Star. Para sa mga Tagalog, ito yung roster. Juan Gomez de Leaño, Jericho Cruz, Japet Aguilar, Justin Baltasar, Justin Arana, Calvin Abueva, CJ Perez, Adrian Nocum, Don Troliano, at CJ Cancino. Tingnan nyo si Perez kahit alam nating Phil Foreign is Tagalog talaga siya lumaki. And halos lahat is taga-North naman. Bale parang wala namang nawala sa North All-Star. So yung natanggal lang is yung mga English people. So para sa mga Bisaya, dito rin ako naka-base. Gagi, sobrang saya talaga nito. Ata, Junmar Fajardo, Scottie Thompson, Calvin Oftana, Robert Bolick, R.R. Pugoy, J.B. Bahio, Leonard Santillan, Ray ng Batak, and si R.J. Abarrientos na tingin ko dapat sa Tagalog, pero South All-Star naman siya. Kaso 10 players kasi yung Tagalog, kaya we need to add some non-All-Star na tingin ko deserve din naman nila with Jerome Lastimosa to complete the 10 Bisaya All-Star. Para naman sa mga English spokening or sa state lumaki, ganyan. So, Kalen Chongson, Alex Stockton, Stephen Holt, Xavier Lucero, Chris Newsome. So, sobrang onte ng mga English na naging All-Star this year. 5 lang sila. So, we need to add 5 more players sa mga deserving naman sana na naging All-Star. Ito, Jordan Hedding, Cedric Bearfield, Christian David, Kai Balungay, and to give some recognition, almost averaging double-double, Cliff Hodge. So, a total of 30 All-Stars. I don't know if maganda talaga siya, pero it was successful sa NBA na may pride yung lugar. Tas sa atin, pride na ipaglalaban mo na, matibay yung Bisaya, ganyan. Tapos, papatunayan ng mga English na iba yung growth ng mga galing sa States. Tsaka siguro sa botohan is 3 kategory na yung first 5. So, yun yung iboboto ng mga fans. Tapos yung bench is coaches pa rin. Siguro, try the same format with the NBA na yung 3 teams will play each other sa elimination. Tapos if ever na parehong 1-1 lahat yung record is point system kung sino yung sa finals. Tapos ang idadagdag ko siguro is yung nangyari sa OGs. Dapat twice to beat sila kasi 2-0. Tsaka lugi sila sa pahinga. Kaya if ever
Ganun sana, twice to beat yung 2-0, pero magbigay sana ng pahinga and mag-play muna ng ibang event like 3x3 or pwede isang quarter ng UAAP All-Star versus NCAA All-Star. So, ang gastos no? Daming eme. Pero yun, I think okay ata. Di ko alam. Kayo dyan sa comment section yung makakasagot. What do you think about this idea? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.